no. Need backup. NANI?! Ang inyong lingkod po pala si Polo nagbabalik. Ginawa ko po itong video na ito hindi para magpasikat, kundi mag-share ng kaunting aral na aking naranasan para sa mga katulad kong ibang empleyado dyan. So, yun na nga. Muntik pa ako masuspend dahil hindi ako naka-attend sa aming general meeting. Buti na lamang at tinulungan ako ng ibang katrabaho ko, para magbigay ng reason sa boss namin kung bakit wala ako. What? At ayon na kumbensi naman si boss, kaya nakabalik ako kaagad. Maraming salamat po pala sa mga katrabaho ko na tumulong sa akin, pati na rin sa mga boss namin salamat po ng marami sa pag-unawa. Siyempre, hindi lang yun doon dapat matapos, kailangan kong bumawi sa kanila. Kaya nag-isip ako ng pwede gawin para makabawi, at naiisipan ko linisin ang buong bus na unit namin, bilang peace offering ko sa kanila at parusahan ko na din ang sarili ko sa kasalanan ko. A few moments later. Paano ka magkakaroon ng kaibigan at magkakatiwalaan kung magsisinungaling ka? Tandaan mo, kasinungalingan ang magiging hadlang upang makita mo ang sarili mo. Wala kang mapapala kung iuugnay mo ang sarili mo sa isang bagay na inaakala mong malaki ang kabuluhan para sa'yo at makakatulong sa buhay mo. Huling beses ko na itong sasabihin. Huwag mong hahayaang mabulag ka sa mga kasinungalingan. Ang isang taong hindi magawang tanggapin ang sarili ay nakatakdang mabigo. Unang-una sa lahat, kailangan mong tanggapin ng buo ang tunay mong pagkatao at yung sino ka talaga. Dahil doon, hindi mo na kailangan magsinungaling sa sarili mo at sa ibang tao. Sa iyo o sa akin. Paano ka magkakaroon ng kaibigan? Siguro nga, wala naman talagang perpektong nilalang na nabubuhay ngayon sa mundo. Minsan kung sino pang hindi magkasundo sila pala ang kailangan magtulungan. Makukuha lang nila ang inaasam nilang tagumpay kung matututunan nilang tulungan ang isa't isa. Tingnan mo ako at hanapin mo ang mga bagay na hindi ko nahanap sa sarili ko noon. Pero, huwag mong sabihin na napaka-perfecto ko. Mali ka. Pinatawad mo lang ang sarili mo sa mga bagay na hindi mo kayang gawin ng mag-isa. May mga bagay na hindi mo kakayanin kung mag-isa ka lang. Kaya nandyan ang mga kaibigan para tumulong. Para wala kang mapalampas sa mga bagay na kaya mong pagtagumpayan. Kung gusto mong malaman kung sino ka talaga, tingnan mo muna mabuti ang iyong sarili. Tanggapin kung sino ka. Nabigo akong gawin yun. Nagsinungaling ako sa lahat. Nagsinungaling ako sa sarili ko at lumayo. Alam mo ba kung ano yung pinakamasakit na katotohanan? Yung sarado yung mga mata nila sa mga kabutihan mo. Pero bukas yung bibig nila sa mga pagkakamali mo. Kaya lawakan mo lang lagi ang pangunawa mo. Dahil hindi lahat ng tao katulad ng takbo ng isip mo. O pare, anong iniisip mo dyan? Wala naman pare. Kapag naiisip ko kasi sila, lalo akong ginaganahang magtrabaho. Sila kasi yung nagpapaalala sa akin na kailangan kong magpursige sa buhay.
Nax, may inspirasyon. Sino ba sila pare? Lumil ng kuryente at tubig pare. Kapag pogi yung tumitig, nakakatunaw. Pero kapag pangit yung tumitig, nakakahiblat. Kapag pogi yung yumakap, dream come true. Kapag pangit yung yumakap, sasampahan ka ng kaso na takamanyakis mo. Pag pogi yung nakatabi, destiny. Kapag pangit yung nakatabi, mukhang holdapper. Pusang gala yan, girls. Mindset nyo, ayusin nyo. Away kami ng asawa ko dahil gusto niya ibigay ko ang sahod ko sa kanya. Bilang lalaki, matapang tayo at mautak tayo. Kaya hindi ako pumayag. Binigyan niya ako ng choice. Ano daw ang ibibigay ko? Sahod ko o password ng cellphone ko? Sabi ko, kikitain ko pa naman yung pera eh. Sa'yo na lahat yan. Lahat na sahod. Maglo-loan pa nga ako. Bukas, bigay ko lahat sa'yo. Yung sahod dapat sa asawa talaga. Dapat yan. Walang away-away, bati-bati tayo. Sa asawa talaga dapat. Sa asawa. Ito, real talk lang to ah. Huwag niyo naman ikwento lahat ng kamalian ng tao. Ikwento niyo din kung paano naging mabuti sa inyo. Sa dinami-dami ng walang pera sa mundo, napasama pa ako. Huwag kang tumigil sa pagiging mabuting tao. Pero kung minsan, kailangan mong magbago. Dahil hindi lahat ng tao nasa paligid mo deserve ang kabutihan mo. Mahalin ninyo at igalang ang inyong mga magulang. Paramdamin niyo sa kanila habang sila ay buhay pa. Dahil kahit anong sigaw at iyak mo, hindi na nila malalaman pa kapag sila ay pa. Ang kaibigan at ang asawa, kahit ilan, makapalitan. Pero ang magulang, nag-iisa lang. Tinungkad daw ang kabundukan. Malamang kasi nga quarrying. Pero kahit private property pa nila yan, kung walang permit ng kagawaran, hindi yan pwedeng galawin. Ang grasya hindi kusang dumadating. Kailangan kumilos ka rin. Ultimo magsasaka natin. Nagbubungkal muna ng lupa bago makapagtanim. Ibig mo sabihin, pati magsasaka natin, naninira ng kalikasan. Humhang, kailangan nila yan para sa kanilang kabuhayan. Pasalamat ka sa mga yan, sila gumagawa ng paraan para magkakanin ka lang. Kung di sila nagbungkal ng lupa, kung di sila nagtanim ng punla, kung walang palay na makuha, makakain mo ba yung lupa?
Sana'y nakapagbigay ng aral ang video na ito sa iyo. Maraming salamat po sa panunood.